Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, akala natin SB 11, solid black 11 ang minority blue, ang minority black sa Senado. Na ano ba? Soto, naku, napahiya. Bakit? Si Senator Lito Lapid, iniwan na yata ang minority black. Parang nahimasmasan yata si Senator Lito Lapid. Parang ayaw niya sa minority block. Hindi nakiisa si Senator Lito Lapid sa motion ng minority block na tanggalin ang video presentation ni Senator Amy Marcos. Palakpakan natin. Oy, for the first time ha, si Senator Lito Lapid talaga nanindigan na tama at ipalabas ang video ni Senator Amy Marcos. Meaning, kabibig, may alam si Senator Lito Lapid at posibleng nakonsensya siya para sa taong bayan. Bakit natin pagtatakpan kung totoo ito? Posible yan ang nasa utak ni Senator Lito Lapid. Kaya sa 11 na minority block, tanging si Senator Lito Lapid lang ang may tapang na hindi nakiisa sa motion ng minority block. Oy, sabi nila baka itong si Senator Lito Lapid mag-transfer sa majority block. Malay natin. Kasi baka nakita ni Senator Lito Lapid ay parang nasa tamang landas yata itong majority block, itong solid Brave 13. O, di ba mga kabibig? At talagang humanga si Senator Marcoleta kay Senator Lito Lapid sa kanyang hindi pagkaisa sa motion ng minority block na tanggalin ang video presentation ng Senator Amy Marcos. O ito kabibig ha, ito yung paghanga and the same time pagdepensa ni Senator Marcoleta na huwag tanggalin. Bakit tanggalin? Kung nakita na ng tao, nakita na ng mamayang Pilipino, ang mamayang Pilipino na ang siyang huhusga kung ano ba talaga ang katotohanan. Ito sabi ni Marcoleta, Senator Lito Lapid, hindi nakiisa sa motion ng minority block laban sa video ni Senator Amy Marcos. Sabi dito, nakuha ko ang salita ni Senator Lapid na hindi niya isi-second ang motion ng aking kaibigan si dating Majority Leader Senator Mig Zubiri. Sabi ni Rodante Marcoleta. Nice move, Lapid. O tingnan mo, kung naging totoo yan, pinatunayan ni Lapid ang Batang Quiapo na nasa mabuting hangarin. Minsan lang kumalas yan pero sigurado ang tama. Idol lang kita ulit, Supremo. 'Di ba maraming mga taong gusto na ang ginawa ni Lito Lapid. Parang siya na ang pang-14 sa majority. Oy, Senator Lito Lapid, maraming humanga sa inyong katapangan. Parang nagustuhan ang inyong move na hindi ka nakiisa sa minority block. Bakit takot sila sa video ni Senator Amy Marcos? Bakit sila guilty? May tinatago ba sila? Hayaan na ang video na yan. Ang bahala na ang taong maghusga kung ano ang tama at mali. Beside ang kaming mga tao ang boboto sa inyo. At para yatang ay minority, ay pinagtakpan ang Pangulo. Iwat kang ganon. Buti pa nga itong si Lito Lapid. Alam niya kung ano ang tama. Alam niyang manindigan. Kahit tahimik lang yan dyan sa Senado, pero pinag-isipan, nag-reflect, at baka may nalalaman na katotohanan kaya hindi siya sang-ayon sa motion ng minority block. Mas napahiya ang minority block, mas lalong magdududa ang mga tao sa minority block kasi may isa na hindi sumang-ayon sa na tanggalin ang video. Baka meron talagang hokus-pokus na nangyari. At nakonsensya itong si Senator Lito Lapid. Eto ha, ito yung paghanga ni Senator Marcoleta kay ano ba? Hindi na, ito. I-share ko yung kabibig. I-share ko muna. Wait for a while. Grabe. Humanga talaga si Senator Marcoleta kay Senator Lito Lapid. At marami na rin humanga na mga netizen. Kasama nila, yan, bumalik na ang totoong Supremo. Ito kabibig ha, pakinggan natin. I believe that all the members of the minority have signified their feelings about and thoughts about the privileged speech of Senator Marcos. There has been an objection by Senator Rodante Marcoleta. May we hear the reasons for the objection?
Madam President, before I start, I would like to I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself Oh, with the motion of diba? Senator Subiri. Okay. Diba? Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding Oh, the motion of palakpakan. my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Subiri. Makinita kabibig ha. Ang bata. Madam President, the motion was premised on Section 93 of the Senate Rules. May I read this again, Madam President? Acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup eh. Hindi naman po coup, yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon, 12 kami. Hindi mo kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, I mean, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses. Para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses. At paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda.
Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand, bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, ito pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa USAA. Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Tama. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Tama. Banatan mo. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Tama. Go. Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. Yan, Mark na go. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yes, mga kabibig, grabe. Si Marcoleta, banat kung banat, makakahiya naman sila kabibig. Eto kabibig ha, panoorin natin si Lacson. Paano niya, ano ang kanyang statement hinggil sa nangyari ngayon? Ito na. Senate as an institution is not a monopoly
of a few in this institution. I believe that each and every one of us in this institution wishes to maintain the dignity, and all of us, to the best of our ability, whenever we are in plenary or in hearings or even outside our premises, are bound to that. Thank you. Senator Galing Ping ni Lacson, Loren. please. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion Mhm. of their conversation. Ooh. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting Board in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" Grabe naman, alam mo naman kung saan kang room pupunta pag board meeting. Importante yun. Nagkamali ka talaga ng pasok. Anong klaseng defense yun? Talaga? Nagkamali ng pasok? Nakakahiya. Kasi pag ibang taong nandoon, ano kayang sabihin nila, naku, senador o nagkamaling pumasok? Ano ba yan? Wala man lang nagsabi na, sa mga alagad mo na, sir, dito po tayo, dito sir, this way sir. Di ba may mga ganon? Naku po, ano ba? So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from Puta, 24. hala ka. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Oh. Sabi ko 65 kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. Nilaglag si Soto. He was also thinking of increasing the number of senators. So 36 lang kailangan. So after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source, because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there. Yun na kabibig, confirm. O, di ba? So, ano ang iyong komento, mga kabibig? Grabe si Senator Marcoleta, no? As in, banat kung banat. And at the same time, ang tapang ni Senator Lito Lapid. Tanging minority, nag-iisang minority block na hindi sumang-ayon sa motion ng minority. Ooh, parang naramdaman namin na mag-transfer na si Senator Lito Lapid sa majority. Para yatang Brave 14 na ito. Yun lang kabibig ang ating Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.